Hi guys, good morning, good morning. Ayan, masarap po yung tulog pa natin. Sigaw ng sigaw si Papa Bits sa likod. Kinuha na po niya yung isang bunga. At saka meron pa daw mga bunga. At ayun, pupunta po tayo sa likod. For today's video guys, yan, meron po tayong dito. Meron po tayong eyebrow. Tas itratry ko talaga mag-candy. Sabi ng nagko-comment, masarap daw yung candy. For today's vlog po guys. Iikot po tayo dahil nandun si Papa Bits. Sigaw ng sigaw si Papa Bits. Masarap pa yung tulog natin. Tatamad pa tayong bumangon. Nagmumuni-muni muna tayo sa higaan dahil wala naman po tayong masyadong gagawin ngayong araw dahil naggawa na po kami kagabi ng mga bata at ayan po yung trapal kong bagong bago na linundagan ni Shania. Talagang persyado, ang mahal pa naman yan. Iikot po tayo, iikot. Yan, susuhot na naman po tayo dito sa pabwire. Nilinisan ni Papa Bits kasi. At saka yun nga plano niya. Sabi niya kukunin niya yung isang bunga. Sabi niya kagabi. Tapos lininisan. Yan. Dito sa likod nag-over the bakod po tayo. Nag-over the bakod. Buti na lang hindi ko pinutol talaga yung puno ng kundol na to, pero ang akala ko is kalabasa. Yun pala is kundol. Yan po yung puno niya. Malaki po yung puno niya. Yan. Tas dito po siya kumakatay or gumagapang. Sabi pa nga ng merong nag-comment yung kinakatay daw, kumakatay, kinakatay na baboy. Yun naman talaga yung kabigkas po namin dito, kumakatay. Iba naman po yung kinakatay. Hain at bunga. Ito pala. Andito ay baw. Oh. Yan may isa. Tapos na ako guys kasi wala sa puno, walang bunga, walang dahon. Pero pag dito na, yan, madahon po siya. Tapos yung bunga nandito sa likod. Ayan, dalawa guys. Di pa pili diri pa. Ayan, dalawa po sila magkatabi. Dalawang bunga. Talagang namunga po siya. At hanggang dito pa yung niya. Ayan. Yung tawagin sa amin udlot. Yung udlot niya. Hanggang dyan. Talagang sa taas siya namunga. At yung isa dito mababa. Yan. Bali 5 na bunga na. 2 na po yung tatlo na po yung nakuha namin ni Papa Bits. 6 na. Kasi may 3, 2 pa dyan sa taas, may isa pa dito. Yung unang kinuha namin ni Ronald, tapos kinuha ni Papa Bits. Tapos ngayon may kinuha na naman po siya. Bali 3 na po guys. At ang saging ganyan lang po kalaki. Ang cute. Ganyan lang. Tapos yung niyog, ayan, yung bunga. Maganda po. Isang rawg. Maluwag ang lupa na ito. Maluwag.
Hindi na po nalilinisan ng may-ari. Kasi igagrass cutter. Mga ilang linggo, mataas na naman. Yan o yung puno ng kundol. Tas dyan yan lang po yung ano niya, katawan. Mataba naman siya tingnan. At saka yung saging dito na natumba, hindi ko nakuha. Ano lang. Masayang lang. Ano lang po siya. Langgam na lang po yung kumain. Ayan, wala na. Sayang. Manok yung kumakain na lang. Ayan. Ang laki pa naman ng ano. Ayan. Manok na lang yung kumain. Kalsada na po doon. At yun ang ano, nakatira dito sa lupa na to. Bagong panganak. Yung nakatira dyan. At doon naman yung bahay ni Uncle Amid. Na nag-ayos ng bahay dito sa bahay ni Jing. Yan po yung likod namin. Nakabakod po yan. Pero mag-over the bakod po tayo. Over the bakod po tayo, guys. Ayan. Aray. Nasangit. Sumasangit yung ano ko. Short. Tahimik yung kapaligiran. Kaya masarap lang matulog. Mamaya-maya na po ako maglalaba. Mga hapon. At ito yung puno ng niyog na nag-ano po dyan si Papa Bits. Nagsunog ng basura. Tapos may isang dahon ng niyog na abot. Nasunog po yan dyan. Kaya ayan, nagsipaglaylayan na po yung ano, yung mga dahon. At saka napansin ko din na medyo nag-green na po yung mga damo dito. Yan, maraming ano, hulog na mga dahon. Natatamad po akong maglinis. Kasi ako po yung naglilinis dito. Sarapan namin. Pinangunguha ko po yan, tas sinusunog hanggang doon. Ngayon marami na namang hulog. Natatamad po akong maglinis. Napakaluwag. At saka klaro na po doon yung isang bahay. Yan dyan. Nung una hindi po yan nakikita. Ngayon klarong-klaro na sila. Yung bahay ni Tatay Bin. At ngayon ang alis na ni Jing. Yung motor niya. Ngayong araw, magtra-travel po siya. Manood na lang po kayo sa live ni Jing or baka mag-upload po siya sa YouTube channel niya. Malalaman nyo kung saan magpupunta si Jing.
hindi pwede na ako po yung magsasabi. Uunahan ko po siya kung saan siya pupunta. So maghintay-hintay lang po kayo kay Jing sa mga update niya kung saan po siya nagpupunta. Nanay naman ako, pero hindi pwedeng makialam sa mga desisyon ni Jing. Sa mga lakad-lakad ni Jing, hindi pwede tayo na makialam. At hindi tayo pwede yung magpaalam sa inyo or magsabi. Ayan yung kundol na tagpas ni Papa Bits. Malaki din po siya, malaki. Ayun, gising naman po tayo. Magkakape na lang. Magkakape na lang po tayo, pero masarap pa rin ibalik paghiga. Mamaya na tayo mamukas ng bintana dahil tulog pa yung mga bata. Tulog pa sila. 8:00 yung oras, guys. Akala ko kung nasaan lang si Papa Bits na tawag ng tawag sa akin. Namula. Pero hindi na po siya hindi na po siya masakit, guys. Parang ano na lang po siya. Bunog. Magkakape po tayo, magkakape. Dahil ginising na tayo ni Papa Bits, pero hindi pa ako maglalaba. Mamaya pa ako maglalaba. Parang kunti pa lang naman yung labahan ko. Ayan. Yan pa lang. Pwede bukas na. Pwede mamaya. Wala lang. Bon. Bon? Oh. Bon yung tinatawag, Shera yung tumatakbo. Gusto ko silang gupitan, guys. Pero natatakot ako kasi nagtry na pa ako minsan, ginunting ko. Nasugat si Shera. Kaya hindi ko pinagpatuloy. Ang marunong lang maggupit dyan, yung asawa ni Rosan, si Paul. Siya lang po yung nakakapaggupit dyan. O kaya si Pix. Kaso lang si Pix, busy. Mrs. Ano ka? Idos lang yun. Ha? Ano man? Malalaan manok? Nasa ring. Ah. Mainit kasi. Meron meron may patay naman. Yung kinikwento ni Papa Bits, yung bahay dyan na yan na may trapal, may pintura na orange, yung bagong tayo dyan na bahay. Meron siyang mga alagang mga pangsabong na manok. Meron dumayo daw kahapon, nakipag-away, nakipagsabong yung lang dumayo, yung manok lang yung nagpunta. Sige, nag-away sila, walang nakapansin. Yun. Siyempre mainit yung panahon, namatay daw yung isa. Sabi ng may-ari, hindi niya naman sa kanya yung manok. Tinapon na lang po niya.
Dahil ngayong umaga na po nakita na patay na. Nakipagsabong siya. Nagsabungan silang sa kanilang mga sari-sarili. Mas maano po yung nandito kasi inalagaan. Baka yung manok is pag-alagala lang. Nakipag-away. Bisaya lang. Tagay ito kay ano? Walang nakapansin. Tapos mainit. Tapos iinom ng tubig. Yun, mamamatay yun. Na-experience ko na po yun dahil yung tatay ko maraming manok nung una. Mga pangkak-derby. Na palagi po akong napapalo kasi pag hindi po napakain kaagad, papagalitan po ako ng tatay. Ako naman yung panganay, ako yung nakatoka sa pagpapakain. Pag galing sa eskwelahan, pinapakain. Pag nalilit po ako ng uwi, tapos uwi na po yung tatay ko galing sa panananggot kasi ano po yun kami noon, alpor ng tuba. Sa amin bumibili yung tuba dahil yung tatay ko mananggiti. Nagagalit yung tatay ko pag nalilipasan hindi naman nalilipasan, nahuli lang sa oras yung pagpakain ng manok. Na time naman yun, meron pong isang manok niya na ano na po, 7 winners na. Tapos inalagaan talaga yun ng tatay. Nabilad sa araw, nabilad po siya. Tapos pagtingin ko parang nakadapa yung manok. So pinainom ko. Pinainom kung sa waray pinalagdo. Agoy guys, kay nangisay man yung manok ni tatay. Nangisay tapos namatay. So ako naman, takot na takot. Nagtago po ako doon sa likod ng namin, nilagyan ng unan. Mga 4th year high school po ako noon guys. Pagdating ng tatay, hinahanap na ako. Pagsilip ko sa pintuan, may dala-dala na po si tatay na yung panglinis ng niya, panlinis ng kawit. Tawag doon sa amin is hugas, yung hugas na tangnan pa naman yung tangnan, yung bamboo tangnan na matibay. Ang ginawa ko guys, po tayo nagpaabot kay tatay, tumalon ako sa bintana doon sa likod. Tapos karekas po tayo ng takbo, papunta doon sa bahay ng lola ko. Tapos alam naman ng tatay ko pag nandun ako sa bahay ng lola ko na hindi na po siya makakaatake mang palo dahil nandun yung lola na sumasangga. Hindi siya nagpatuloy dahil pagagalitan po siya. Tapos ilang araw po ako doon natulog sa lola ko. 2 gabi, 3 gabi na. Pati yung kapatid ko at nanay pinalayas ng tatay. Doon kami sa lola. Sa lola muna. Tapos siguro lumipas ng 1 linggo, pinauwi po kami. Pinauwi po kami ng tatay. Nakakatakot po magalit yung tatay ko noon. Talagang masasabi mong sana all pag nakapalo. Parang yung mga binti ko at saka legs parang nagaganito. Nagbabayulit. Yan, kape na po tayo guys, kape. Yung tatay ko noon, hindi naman siya hindi naman po siya, siyempre pag merong kasalanan, yung mga anak talagang magagalit. Pero hindi naman po yung as in matapang po siya, mabait yung tatay ko.
Naranasan ko na din po na ano po ako nun, grade 4. Tapos nawala yung lapis ko na munggol to. Nawala ba, bagong bili ni nanay, tapos nawala ko yun, naalala ko yun na galit si tatay. Lapis lang po yun guys, yung ano namin noon, yung bahay, yung bakuran din, parang ganito, maraming mga niyog na hindi pa nagiging city yung Manlurip. Bihira lang po yung mga bahay noon. Kasi yung bahay namin noon, wala po kaming kapitbahay. Kami lang, tapos gilid po kami ng ano, basakan, yung hagna na tataniman ng palay, ganun. Pero yung likod namin, mga palawan yan, yung isang palawan na duma, na masarap yun, na nakakasama din po ako pag nanguha yung tatay, ako po yung kasama. Yun, nawala yung munggol ko. Pinaluhod pa ako ni tatay ng ganyan kalawak. Pinaluhod po ako ni tatay, tas timing umuulan naman yun. Basta naalala ko lang. Pinaluhod po ako ni tatay, tapos yung dalawa kong kamay, pinalian po. Pinali po sa mga puno ng niyog. Pinaluhod ako, tapos nakapanti lang. Grade 4 pa lang ako nun. Tas umulan. Yun, pag punta ng lola ko doon sa bahay namin, kasi tumatawid pa yung bahay ng lola namin sa sa kabila. Tumatawid pa ng kalsada. Kasi yung bahay namin nasa likod ng simbahan, na dati na simbahan namin noon sa Manlurip. Naalala ko talaga yun. Na ngayon, hindi mo pwede, na sa akin naman, sa mga anak ko, hindi mo pwede gawin yun na parusa. Dahil 163 po yung makakalaban mo. Kaya naging mga abusado talaga, hindi naman po na sabihin na naging, parang yung mga kabataan ngayon, hindi natakot sa mga magulang, kasi yun, in-announce naman na makukulong. Pag inano yung mga anak, disiplina ng ganun, makukulong. Kaya ayun, kaya hindi po natin nagaya yung training ng tatay namin noon. Pag gawa tayo ng kasalanan, na kahit maliit lang po na kasalanan, ganun na po yung yung parusa namin. Kami lahat kaming magkakapatid nakaranas po ng palo ng tatay ko, ng yung hugas na talagang mamamaga yung balat mo, na pagkatapos namin paluin ng tatay, yung nanay naman ginagawa niya, kumukuha po siya ng dahon ng saging, inaano sa apoy, tapos ilinalagay sa namamaga namin na pinaluan ng tatay. Yung tatay namin hindi pala saway, patingin-tingin lang po yan. Siguro pag napupuno yun lang po yung yun lang po yung natatandaan ko, na pag kami limbawan ng kukulitan, tapos pagkatapos ng kulitan may umiiyak, yung naririnig ko lang po kay tatay, sasabihin niya, sakto na kamuhito ha, ayaw ako niyo pag pabuliga. Yung ibig sabihin nun, tama na kayo, wag niyong hintayin na makasali pa ako sa inyo. Yun lang, yun din po yung ginagamit ko kay Kilasiya at saka Chrislyn. Isansan, sabi ko na tama na yung nyo, kulitan, kasi nagiiyakan na kayo, na nagkakasakitan na. Wag niyong hintayin na makasali po ako sa inyo. Yun lang. Natry ko yung paluhurin po tayo ng tatay na nakapanti, na nakatali yung kamay natin, itinalin doon sa puno ng mga niyog. Lubid yun, bago pa naman na lubid.
Mula noon, hindi na po tayo nawalaan ng lapis. Kahit ganun na lang kalaki yung lapis, hindi nawawala. Kasi iniisip ko po yung kung ano po yung mangyayari pag nawala. Sana ganon yung mga kabataan, pero hindi. Yung iba umaabuso. Sasabihin, pagkatapos niyan paluin man o magbunga nga, maya-maya wala na. Ganun lang. Pero sa amin, agoy, ano po namin yun? Kasi takot po kami na mapalo. Pinaluluhod kami ng asin na hindi kami makakatayo kung hindi yung lola namin makapunta sa bahay. Siya po yung taga sa amin, taga rescue. Hindi po kami makakatayo habang hindi dumadating yung lola namin. Hindi yan magsasabi yung tatay namin na tayo na luhod di pa talaga. Yung mga dito namin nangangawit na yung sa primero nakaunat hanggang sa katagal-tagalan gumaganon, bumababa. Pag natitingnan ng tatay, ba't na bumababa na mga kamay nyo? Dupa. Dupa di pa. Ayun. Hindi na po natin nagagamit yan. Pero sila Chrislyn, kahit sino naman mga apo ko, takot naman kahit dilat lang ng mata. Tatakot, nasasaway. Sigaw ko pa lang, nanginginig na. Yan, gising na po yung dalawa. Sabi ni Sia, kakain na daw siya. Hindi pa ako nakapagsaing. Sa saing pa lang. Sabi ko naman sa kanya, mahilig kang humingi ng pagkain. Hindi pa tayo nakapagluto. Pero pag maraming pagkain dyan, ambi ko, kuha ngayon, dali. Ambi ko, dali. Pagdara ko birtos. Nagaano pa si Chrislyn. Nag-iisip pa kung anong gagawin niya. Papa Bits. Burles na naman. Main na. Yan yung biko natin, guys. Ano lang, maputi tingnan kasi yung sliced bread dumikit. Pero hindi naman yan maano kainin. Tinapay lang naman yan. Kaso lang guys, kasi matamis yung yung kinakain natin, yung kape, pumapait. Parang walang asukal. Lamig. Yan lang muna kainin. Wala kang timbuk.